Mabuhay! Ako po si Catriona Gray, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours, mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3 ng hapon. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman, at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na, sulong na! Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Andy Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Daniela Peñas at ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Magandang hapon mga kapadayon, maligayang Pasko pa rin sa inyong lahat. Kamusta naman ang naging pagdiriwang ninyo ng inyong Pasko? Sigurado kayo'y sama-sama ng inyong pamilya at talaga kayo ay nagsalo-salo. Ngayong hapon mga kapadayon, magsalo-salo rin tayo at magsama-sama dahil napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon dito sa ating programang Padayon. Mga partners, ano ba ang mga kaabang-abang para sa ating mga kapadayon sa hapong na ito? Unang-una mga partners, kumustahin natin ang ongoing na Metro Manila Film Festival online mula mismo sa kanilang spokesperson, si Ginoong Noel Ferrer. At dahil nga mga kapadayon, mga partners, malapit ng magbagong taon, ilang araw na lamang, ito na naman. Naihiligan nating malaman kung ano ang mga predictions at saka mga horoscope natin o para sa paghahanda natin para sa ating mga New Year's resolution. Abangan natin ang planet conjunctions and predictions with Attorney Nick Nangit. Naku mga partners, malalaman natin ang inaharap natin sa 2021 at kayo mga kapadayon para mabigyan kayo ng gabay. At syempre mga kapadayon, nandito pa rin ang magbibigay sa atin ng inspirasyon sa Sining Inspirasyon. Ngunit bago natin umpisahan ang isang hapon na punong-puno ng kasiyahan, kaalaman at inspirasyon, namin kayong muling inaanyayahan na magsumite ng inyong nominations para sa Gawad sa Manlilikha ng Bayan o GAMABA. Mga partners, mga kapadayon, merong magandang balita. Ang Order of National Artist Award ay nag-extend po ng deadline para sa pagsumite ng mga nominations para sa National Artist Award. Bakit mga kapadayon? Kasi
naiintindihan ng komisyon, ng National Commission for Culture and the Arts at saka ng Cultural Center of the Philippines na sa panahon na ito ng pandemya, baka medyo nahirapan sa pagsasubmit ang ating mga kapadayon, no? Mga pag-produce ng mga nomination forms. Yes. At the same time, syempre, kailangan na mas marami pa ang ating receive na nomination para mas mapili natin ng naaayon ang mabibigyan ng parangal para sa Order of National Artist Award. So mga kapadayon, sa mga hindi pa nakakapagsumite para sa Order of National Artist Award, magsumiti na po kayo. At para sa mga detalye at impormasyon na inyong kailangang malaman, halina't panoorin ninyo ang maiksing patalastas na ito. Ang Orden ng Pambansang Alagad ng Sining ay nabuo noong April 29, 1972 sa bisa ng Proclamation No. 1001 upang bigyan ng natatanging pagkilala ang mga Filipinong may mahahalagang ambag sa pagpapayabong ng sining sa Pilipinas. Ang mga manonomina ay dapat mapabilang lamang sa isang kategorya kung saan sila nagkaroon ng pinakamalaking kontribusyon. Ang iba nilang merito ay idadagdag sa CP. Ang mga kategorya kung saan maaaring magnomina ay ang mga sumusunod: Architecture and Allied Arts, Dance, Design, Film and Broadcast Arts, Literature, Music, Theater, at Visual Arts. Isumite ang mga nominasyon hanggang December 15, 2020 sa sumusunod na address. Para malaman ang kumpletong pamantayan at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng Pambansang Alagad ng Sining, maaari kayong makipag-ugnayan kay Ginoong Elijah Aban sa unaa@ncca.gov.ph o bumisita sa NCCA website www.ncca.gov.ph. Ang gawad sa Manlilikha ng Bayan ay pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts. Sa pamamagitan ng Gamaba Executive Council ay nagsasagawa ito ng paghahanap para sa pinakamahusay na tradisyonal na mga artista ng bayan na nagtataguyod ng mga programang tinitiyak ang paglipat ng kanilang mga kasanayan sa iba at nagsasagawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang isang tunay na pagpapahalaga at pagmamalaki pa rin sa ating mga kababayan tungkol sa henyo ng manlilikha ng bayan. Ang pagsumite ng mga nominasyon ay bukas hanggang February 12, 2021 at maaring isumite sa sumusunod na address. Para malaman ang kumpletong impormasyon at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng gawad sa Manlilikha ng Bayan, maaari kayong makipag-ugnayan kay Rosh Severo sa gamaba@ncca.gov.ph o bisitahin ang NCCA website sa www.ncca.gov.ph. O mga kapadayon, habon na sa pagsumite ng mga nominasyon para sa Order of National Artists at sa gawad sa Manlilikha ng Bayan. At syempre, abangan ninyo ang isang hapon na punong-puno ng kasiyahan dito lamang sa inyong paboritong online program tuwing alas 3 ng hapon. Ito ang Padayon! The NCCA Hour. Magandang hapon mga partners at mga kapadayon. Isang nakaka-excite na kwentuhan na naman ang handog namin ngayong hapon. Lalo na kung ang hilig niyo manood ng mga pelikulang Filipino. Sa bahagi ito ng padayon, kukumustahin natin ang isa sa mga inaabangang tao ng film festival sa bansa, ang Metro Manila Film Festival. At upang kwentuhan tayo ng mga detalye, nagbabalik muli sa ating programa ang tagapagsalita ng MMFF 2020, si Ginoong Noel Ferrer. Magandang hapon, Sir Noel. Welcome back to Padayon. Kamusta po? Magandang hapon, Teddy, Annie, at ang kasama sa samahang malalamigang Pasko na si Rene. Kumusta kayo? Sir, paano mo nalaman? Nakita mo sa Facebook ko noong Pasko. So sir, malamig ba ang Pasko mo, partner? Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero bago yan, bago natin pag-usapan ang mga malalamig na Pasko, sir, maligayang bati po, congratulations sa success ng Metro Manila Film Festival ngayong taon. Sir, kamusta po ang naging pagdiriwang ninyo ng Pasko at anong plano natin sa nalalapit na bagong taon? Ganun pa rin, no? Parang minomonitor. Palagi nating minomonitor yung progress ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Fest. Sabi natin, tuloy yung Pasko at kasama doon sa tradisyon na yon yung panonood natin ng sine. Pero ngayon, kakaiba, hindi na ulo-ulo yung bayad. Yung parang isang ticket para sa buong pamilya na. So, tipid. So, kung merong kasama sana si Rene, magkasama silang nanonood, isang bayad lang. Abot pa naman, sir, kasi hanggang January 7 pa kami pwedeng manood ng
MMFF movies Ayun, online. mga partners, isang magandang balitaan. Kasi actually, sir, bago po ito, nag-uusap na kami, paano nga yung Metro Manila Film Festival ngayon, no? Isa yung ticket mo, pero pwedeng manood ang pamilya, which is alam naman pala ng organizer na ganon ang magaganap. Kumbaga, very generous ang MMFF ngayong taon. Sir, nung nagbukas po nung December 25 ang Metro Manila Film Festival online, hanggang kailan po mapapanood ng publiko ang mga pelikulang handog ng MMFF? Para po sa mga hindi pa nakakabili ng tickets, maaari pa ho silang humabol. Magkano po ang ticket at paano po ito ma-avail? Yung ticket, 250 pesos per ticket, no? So, ang mangyayari nun, yung isang ticket can serve the whole family already. Unlike dati, di ba, kung isang tao, isang ticket. Pero ngayon, you can share it kasi kung nasa laptop kayo or nasa screen kayo ng cellphone ninyo, na ngayon yung cellphone palakihan na naman. No? So, pwedeng mapanood ng mas maraming members ng family. Tapos nun, we opened yung ticket sales as early as December 7 para sa local viewers at sa international naman yung the week after, no? So, $10 lang per ticket naman yung mga para sa mga overseas na kababayan natin. So, they really have access to the films. Mas maraming pwedeng makapanood. Tapos ito yung confident ako rin na after January 7, di ba normally may bago ng mga pelikula. Pero since hindi na tayo doon sa mga sinehan at hindi na tayo makikipagsiksikan doon sa mga theaters, ito hanggat may gustong manood online, pwede niyong ma-access yung mga pelikula, di ba? Like example, films like Through Night and Day ni Paolo Contis at ni Alessandra De Rossi, hindi kumita sa box office, pero nung nakita ng mga tao ay maganda pala, pwede niyong mapanood pa rin ng kahit gaano katagal. Sir, sa usapang tickets, paano po ang proseso ng pagbili? Saan po kami pwedeng bumili? At paano po yung proseso ng pag-stream ng MMFF? Pag napanood mo once, tapos na ba yun? O pwedeng ulit-ulitin? Ay, magandang tanong yan. Dahil isa kang millennial, Annie, ganito yung ginagawa. So, pumunta sa upstream.ph, MMFF, para makita ang available na pelikula. Nandun lahat yung 10 films na available, no? Tapos, i-click nyo yung reserve now or yung ticket buying, no? So, yun nakalagay sa ilalim ng napili nyong pelikula. So, out of the 10 films, pipili kayo doon, tapos lalagay nyo yung reserve now para sa ticket nyo. Tapos, i-click nyo yung pay para makuha ang yung ticket sa gmovies.ph. Ang partner na distributing site namin, na ticketing site. Tapos i-click lang yung create an account. You have to create an account kung wala ka pang account sa Gmovies. Libre lang po yun. Tapos doon, pagsapit ng yung araw na papanoorin nyo, mapapanood nyo na yung napiling pelikula sa My Shows, yung mga nakuha nyong pelikula galing sa Gmovies. Ito yung sistema dyan. Dun sa pelikula, no, after nyo panoorin, pwede na pinaalis kayo sa sinehan. Pero ito, you have 24 hours para panoorin yung pelikula. Sir, yung pagbayad, kailangan po ba ng credit card? Or ano po yung... Meron doon, may GCash, very millennial tayo. Siguro kung may mga anak na kayo or may mga pamangkin or may mga jowa katulad ni Rene na millennial, pwede sigurong i-access ng mas maayos yung ganung pamamalakad. I'm sure sa every family meron namang batang nakakaintindi niyan or yung mga teching katulad siguro ni Teddy, pwedeng i-access yan. Sir, ngayong taon din po ay ipinares ninyo ang bawat full feature film sa isang short film na kalahok. Ano po ang mga detalye, karagdagang detalye tungkol dito? Ang maganda dyan, kailangan namin talagang maghanap ng mga pelikulang aangkop dun sa ratings ng mga napili naming 10. Actually, medyo edgy yung mga choices this year, no? May mga talagang pushing the envelope ba? Yung mga tipong may really for adults at saka sinasabihan namin na kailangan ng pagbabantay ng mga magulang or elders nila or guardians pag napanood. Kaya yon, pinagsama sa mga outputs ng mga iba't ibang paaralan dito sa buong Pilipinas. Pero yung pinakamaraming entries na school ay galing sa St. Benilde ng Lasal.
So, ang maganda nun, parang it's a challenge also for mga film schools na yun, yung mga outputs nila, yung mga ginagawa na sa practicum nila, pwede nilang isali sa Metro Manila Film Fest sa susunod. So, yun, parang ang maganda dito, dahil digital, mas pwedeng maging daring, mas parang pwedeng mas napapanahon, o yung ibang klaseng paglalahad ng mga kwento, no? So kasi, di ba, parang ngayon, kahit animation, kahit yung reality, pwedeng maisama, no? Yung multimedia, even yung mixed media, pwedeng mailagay sa mga pelikula. So, the good thing now is the technology has caught up with our students in our universities. Kaya parang gamit na gamit nila yung form para i-push yung mga content na natatangi sa kanila. Ngayon naman, Sir Noel, pag-usapan po natin ang mga full feature films na kalahok para sa mga hindi pa nakakapanood. Ayan, kukwentuhan tayo ni Sir Noel, mga partners. Unahin natin ang mga pelikulang tumatalakay sa mga kwento ng pamilyang Filipino, ang Coming Home, at syempre, isa pang Bahaghari. Ano pong maibabahagi niyo tungkol sa mga pelikulang ito? Una yung, hindi mawawala sa tradisyon ng Metro Manila Film Fest yung family movies, no? I remember when I was a child, we would watch Santa Claus is Coming to Town, mga gano'n, di ba? Or merong mga Tanging Yaman was really one of those family movies na awarded sa Metro Manila Film Fest. Meaning, parang since lahat ng buong pamilya nandun, no? So, films like Coming Home na tungkol sa OFW, tapos may sakit na kapamilya ay inaalagaan at yun naglalabasan yung mga secrets ng pamilya nandoon. So, medyo talagang notable yung mga performances ni Sylvia Sanchez at yung ibang mga kasama sa ensemble. Kaya yun, interesado tayo, and all the ages in the family is represented, no? Are represented. So, and the next one, yung isa pang Bahaghari na kukwento mo yan, Rene. Parang meron siyang, ang may past doon si Michael De Mesa at saka si Philip Salvador. Sino mas gustuin mo sa kanilang dalawa, Rene? Hindi pwedeng si Ate Guy? Okay. Pero ngayon parang bumabalik din si Philip Salvador kay Nora Honor at saka tinutulungan siya ni Michael De Mesa. So it's one good parang study on gender na nagkakatulungan, kasi kung nung last 2 years we had Rainbow Sunset, di ba, with Gloria Romero, Eddie Garcia, and Tony Mabesa. Parang dito rin, parang we have that triumvirate ng magagaling na mga artista, Nora Honor, Michael De Mesa, and Philip Salvador. So, nakikita natin na hindi nagtutunggalian dahil sa gender, kung hindi nagtutulungan, and they're parang tanggap at accepted at umuusad yung storya. Hindi napapako dun sa pagsisiwalat kung sino sila at ano yung identidad. Siyempre directed by Direk Joel Lamangan. Joel Lamangan. Sir, hindi rin mawawala ang mga comedy films na talagang mas nagpapasaya po sa madla. Nariyan ang Mang Kepweng na kinatatampukan ni Vong Navarro. At ito po yung Pac Boys Takusa naman ni Jano Gibbs, Andrew E., tsaka si Harold Napoles at Dennis Padilla. Ano pong aasahan ng ating mga manonood sa mga pelikula Para nito? sa iyo naman yan, Ted. Sasabihin ko nga sana, sir, hindi ako yung Pac Boys Takusa. Anyway, so yung Pac Boys ay, yun nga, it's the, traditional comedy na medyo, grabe yung machismo ng mga lead stars nila, no? So, sina Andrew E., sina Jano Gibbs, mga kapanahunan natin. Tapos si Gerald Napoles lang yung hindi, at si Dennis Padilla there also. So, nabuhay yung mga mga 80s actually na comedy. Tingnan natin kung kakagatin ng mga tao yan. Although yung trailer niyan is really so popular. Tapos naman yung Mang Kepweng, of course, we know that series to be parang really magical, may fantasy elements. Pero may action adventure din yan, kasi ang nila, hindi yung sa lakot mo Teddy, pero bandana. Magic bandana yung inabangan niya. So it's Vong Navarro, Joras Gamboa, and a host of a lot of comedians. So, yun yung isa naman sa mga staple, yung comedy na pangpamilya, na lahat, all ages, capture. Ilan din sa mga pelikulang kalahok ay tumatalakay naman sa mga mas specific na mga tema tulad ng The Boy Foretold by the Stars, Fangirl, at Suarez, The Healing Priest. Ano po naman ang dapat abangan ng ating mga kapadayon sa mga pelikulang ito? Yung The Boy Foretold by the Stars,
well, siguro lumabas na rin sa mga publicity nila. Ang ganda, tinayaan at produce ni Jody Santa Maria. Ang maganda dyan, it's a story, parang kung very, very popular yung BL series. And I think it should be one of the front runners in the Metro Manila Film Fest. So, kung digitally, parang gagap na yung mga tao para supportan yung BL series. Ito yung pelikulang pwede lang maintindihan, yung tipong pagkabata pa lang, yung The Young Love, Rene, na kailangan mong balikan, no? Na between two guys na isang pamin at isang medyo alam mo ng effeminate, no? Pero nagpapatuloy, pero hanggang pa-sweet sila dito. So kung hindi to umaatikabong romance, kung hindi talagang coming of age. So ito yung awakening of a young gay person coming out to a best friend na parang high school life mo lang, parang Rene. Siyempre sir, kung may family drama at comedy, hindi dapat mawala rin ang romance, mga kwentong pag-ibig. Ano po yung istorya naman ng tagpuan na sinulat ni Ginoong Ricky Lee? Baka para sa'yo na tong kwento na to, partner. Para sa'yo yan kasi, pero masakit yan, yung mga legal na karelasyon at saka yung mga other woman. Hindi pala para sa'yo. Sorry, hindi para kay Ani. Erase po. Yun. Pwedeng fangirl ka na lang, Ani. Fangirl. Kung meron kang hinangaan, tapos noon parang bona yan parang may hinangaan ka, tapos nung nakita mo, be careful sa mga heroes natin, tinuturing natin mga heroes, tapos noon pag nakilala mo sila, parang kakaiba pala sila. So hindi lang yan sa mga idolo natin kunyari sa pelikula, kundi kahit sa business, di ba? Kahit kung nakilala mo na at pag naging palapit ka sa kanila, parang ay hindi sila ganun sa totoong buhay as we idealize. Even the people in government, di ba? Some people are just so fanatic. Tapos nang in the end, pag nakilala mo na talaga sila, parang ay magka-crumble yung mundo mo. Yun yung isa doon. Parang don't be parang prepared. Be prepared yourself to be challenged by the movie, yung Fangirl. Tapos yung isa pang kanina, yung si Suarez, Healing Priest. Ang attraction dyan, actually patay na si Father Suarez, di ba, the Healing Priest. Pero yun, yung paano niya nalusutan lahat ng mga paratang sa kanya, tapos absuelto siya ng Vatican. Tapos noon, in the end, kapatid, ito yung hahanapin ng mga tao, may healing, may tape healing. Kaya yung mga taong nagtitiwala sa kanya, pwedeng itapat talaga yung kanilang sarili sa monitor. Tingnan natin, baka may mga testimonials ng paggaling. So yan yung Suarez, the Healing Priest, which is very much portrayed very well by John Arts. Paano naman sa mga horror fans? Ito, paborito ko tong genre, yes. mga partner. Di ba sabi ko sa inyo, laki akong shake, rattle, and Rattle roll and talaga. roll. Ito, nag-iisang horror para sa taong to, ang The Missing. Talaga namang trailer pa lang, napasigaw na ako. Naku, ano bang kwento dito, sir? Kakaiba to ngayon kasi hindi lang siya local horror kasi it's a collab and co-prod with the Japanese government, with the Japanese agency. So talagang Asian horror na alam niyo naman ng mga Hapon, 'di ba? Parang tahimik lang pero nanunuot yung takot. Yung tipong hindi yung katulad nating horror na talagang bulagsak yung sigawan, yung mapapahawa ka sa partner mo, 'di ba, Rene? Pero ngayon dito ang nangyayari dito parang nasa loob yung takot, tapos in the end sana hindi nyo patayin yung mga monitors niyo, pero at least you have 24 hours to watch it. Iba lang talaga yung itsura, kasama may mga Japanese actors silang kasama, so parang tumawid sa Pilipinas hanggang Japan yung ganung horror. So sir, ang panghuling pelikulang ating pag-uusapan ay ang Magic Land. At base po sa trailer ay talagang nag-level up ang pelikulang ito dahil sa out of this world na kwento at saka bonggang special effects. So anong klaseng adventure po ang matutunghayan ng ating mga manonood dito sa pelikulang ito? Ikaw ba'y nag-ML? Yun yung tawag nila, di ba? ML ba yun? Yun talaga, parang doon nagsimula yung kwento hanggat maka-encounter sila ng mga nagiging totoo na yung mga nilalaro nila. So, sina Mix Quaderno, yung mga bata yung naka-frontline dyan. Pero grabe yung support cast niyan. Parang gusto lang gawin yung pelikula because it's significant. It's the last film of Peke Galiaga.
na kasama rin yung katandem niya na si Lori Reyes. So, sila yung nagbigay sa atin ng mga Magic Kingdom nung bata pa tayo. Tapos yun, marami pang ibang mga magagandang pelikula. Tapos ito yung Magic Land is something which is parang level up na rin kasi sa panahon ngayon. So, actually, this is a prelude to a theme park somewhere in the south, no? So parang expect natin na after watching this pwedeng maging yung ginagawa virtual reality, yung parang sa yung sa Laguna na Enchanted Kingdom, sa Enchanted Kingdom or dun sa ibang bansa, no? Pag habang pinapanood yung pelikula, gumagalaw yung mga seats. So that can start 5D. Yes. Pero hindi, ito hindi pa gano'n, no? But the aim is such that yun pagpalabas dito, pwedeng dalhin doon sa theme park na yun, parang everyone can watch it, and then pwede pang lagyan ng extra effects. Bilang pagtatapos, pwede niyo po bang imbitahan muli ang ating mga kapadayon na panoorin, habulin ang nabibilang pang mga araw para sa Metro Manila Film Festival para sa 2020? Katulad nga yung pag-uusap natin dati, no? Because of the pandemic, parang people have scaled down their expenses, and this is a good way in spending your money na ma-maximize nyo kasi isang ticket para sa buong pamilya na. So, tuloy yung Metro Manila Film Fest, tuloy na yung Pasko, tuloy yung bagong taon, yung celebration natin. However, austere probably and then simple it is, tuloy yung panonood natin ng sine. Sabi natin nga, faith. So after natin magsimba at manalangin, we turn to our families and our friends, and then yung last, food, no? Food for our bodies, and the last will be food, nourishment for our soul. And movies as part of that nourishment for the soul. We will always find ways to being together, even just at the movies. So yun, Rene, hanap ka na ng kapartner ulit. Yes, Sir Noel, I will. Ayan na nga mga kapadayon, kung hindi pa kayo nakakapanood ng mga pelikula ng Metro Manila Film Festival, humabol na dahil may panahon pa. Hanggang January 7, 2021, maaaring mapanood ang mga nagbobonggahang pelikulang na pag-usapan natin ngayon. Tiyak na magiging masaya at puno ng iba't ibang feels ang inyong mga tahanan sa pagpasok ng bagong taon, lalo na kapag napapanood ninyo ang mga naggagandang pelikula na handog ng Metro Manila Film Festival 2020. Para sa karagdagang detalye, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Metro Manila Film Festival o ang upstream.ph/mmff. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, maraming salamat po. Padayon! Pag-asa sa gitna ng pandemya. Iyan ang aming handog sa tampok na istorya. Kwentong diskarte ng Pilipinong artistang aming hatid ngayong hapon, ating pakinggan, ating hangaan. Dito lamang sa Sininspirasyon. I'm Alex Avellanido Fernandez from Poblacion, Arayat, Pampanga. And I am 20 years old, a freelance makeup artist, a beauty blogger, YouTube influencer, and of course, a makeup transformer. Since nagka-pandemic po, nawalan po ng maraming trabaho. Yung pong passion ko, which is pagme-makeup sa mga client. So, yung pagme-makeup ko po is my number one source of income na sobrang nakakatulong po sa akin. Sobrang nakakatulong din po sa family ko. And of course, sa aking pag-aaral. Nabigyan ko po ng time yung aking passion, which is ang pagme-makeup. And of course, my YouTube channel, nabigyan ko rin po siya ng time para maging active. And ayun po. So, during the pandemic po, since lockdown naman po, nasa bahay po tayong lahat, hindi tayo pwedeng lumabas. So, we need to be productive at home. Yung time na nasa bahay po tayo, binigay ko po lahat sa aking pag-vlog, sa aking YouTube channel, which is, ang content ko po ay paggawa ng mga iba't ibang looks, makeup looks, and of course, makeup transformations. Nakaisip po ako ng paraan para kumita po ako kahit papaano. So, sa online po, maraming nagtitinda ng mga face mask, ganyan, mga face shields, ganyan. Tinry ko po magbenta ng mga designer's mask. Ayun, meron din po ako mga tindang mga foods, like mga kakanin, yung pong kasaba cake, ganyan po. Ayun, nagre-resellers po ako kung pwede, kahit papaano po.
ayun, nakakabili po ako ng mga groceries sa bahay. Pero po kapag lumalabas naman po ako, hindi ko naman po kinakalimutan yung magsuot ng face shield and face mask. And magdala rin po ng alcohol. So, na-realize ko po sa sarili ko na kaya ko din po palang gawin yung mga kaya ng mga iniidolo ko na mga YouTuber and mga makeup artist enthusiast. And ayun po, last May and September, I went viral twice dahil sa aking makeup transformation na mga artist po sila. Na-realize ko din po na dun sa aking pag-trending na yun, sa aking pag-viral, nagbigay po siya ng way sa akin para makilala po ako ng ibang tao. And of course, marami din po nagpadala sa akin ng mga businesses para i-promote ko po yung kanilang mga products sa aking YouTube channel. So sa lahat po ng mga nangangarap na maging isang makeup transformer, maging YouTuber and a vlogger, tatagan nyo lang po yung mga loob nyo, yung mga sarili nyo po. Maging confident lang po kayo. Huwag po kayong titigil dahil lahat po ng paghihirap nyo ay may kapalit na ibibigay sa atin ng poong may kapal. So, kailangan maging matatag ka, maging malakas ka. Kapag po may nag-bash sa mga arts na ginagawa nyo, dapat lagi nyong tatandaan na huwag nyong ikabit sa maling pag-iisip yung pagbabash nila. Bagkus, ipagpatuloy mo yung ginagawa mo dahil meron ka ng ginagawang mabuti. Sadyang napakaraming nangyari nitong nagdaang taon, hindi lang sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa ating bansa at sa buong mundo. Dahil dito marami sa atin ang gustong-gusto nang matapos ang 2020 at muling bumangon at magsimula na ngayong 2021. Mga kapadayon, curious ba kayo kung ano ang maaari ninyong haharapin ngayong bagong taon base sa paggalaw ng mga planeta? Kayo partner, ano ang gusto ninyong malaman na kaabang-abang sa buhay natin ngayong 2021? Siyempre sa akin, partner, padayon pa rin ngayong 2021. Ako, partner, padayon pa rin para sa 2021. At dahil dyan, padayon pa rin sa 2021. Yan sana talaga ang nakasaad sa alignment ng mga planeta natin ngayon, mga partners. Yes, mga partners, siyempre, siguradong sulong na ang padayon. Mga kapadayon, ang makakasama natin ngayon upang ibahagi ang kanyang mga pangitain ngayong 2021 ay isang CPA lawyer, concert pianist, radio host, at spirit questor psychic. Muli natin siya makakasama ngayong hapon, mga kapadayon, si Attorney Nick Nangit. Wow, maraming salamat. Maraming salamat, Ferdy, of course, Annie, and Rene. At live na live! Yes! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapadayon. Yes, sir. We're happy to have you back here. Kamusta po? Ito, okay lang. Pagoda lotion. Pagoda Pero po. sobrang happy. Nandito ako live kasama kayo. Sir, sana wala kayong kasamang ibang live Ay, dyan. meron naman. Iniwan ko muna sila. Ayun. So, sir, ngayong hapon po, ano ho yung ibabahagi natin sa ating mga kapadayon ngayong araw na ito? Maganda yung tungkol sa mga planetary influences sa buhay natin. Sa lahat sa atin dito, yung mga planeta umiikot, yung mga retrogrades, yung mga conjunction na nagaganap. Actually, ngayon may conjunction na nangyayari na, no? Yung Jupiter and Saturn conjunction na nagsimula nitong December 21 lang. Di ba, patapos na yung taon, ano? So, ang ibig sabihin niyan, maraming pagbabago na magaganap sa mga organisasyon, sa structures, pati sa mga gusto nating mangyari sa buhay natin. At ito magpapatuloy hanggang January 14, itong conjunction ito. Pero bukod pa dyan, maraming mga retrogrades ulit na magaganap kasi cycle yun eh. Sana kasama na dyan yung pagkawala ng COVID-19, sir. Oo, maganda na sabi mo yan, Anya, no? Kasi, yes, pero hindi pa. Kasi dapat nung October, nagkaroon na ng solusyon. Kaya lang, di ba alam natin na saka pa lang tinetesting yung mga vaccines na sinasabi. So malamang hindi pa talaga ito maisusulong. Ang papasok kasi na taon, 2021, to be specific, yung sa Chinese naman, sa Year of the Ox, is a struggle. So struggle to para sa ating lahat. So ibig sabihin, kung ano yung nakasanayan na natin itong 2020, magpapatuloy at lahat nakatutok talaga sa pag-recover natin. Not only personally, kundi pati sa ating mga kabuhayan. Maganda doon yung keyword ni sir doon
recovery. Yun yung gusto ko doon. Kasi parang ayokong isipin na rehearsal lang tong 2020. Yes. Definitely, recovery ang mangyayari. Makaka-recover ang mga tao. Pero medyo mabagal. Kasi yan ang katangian ng ox. Okay? Na medyo makupad, pero hindi nag-give up. Padayon lang. Padayon lang. Sir, you mentioned about retrogrades. Meron pa rin po ba mga Mercury retrogrades? Oh yes, kasi itong papasok na January, sa end ng January 30 or 31, the first retrograde of 2021 mangyayari. And that's Mercury ulit. Ibig sabihin, apektado na naman ang komunikasyon, transportation. 3 times mangyayari yan eh. This coming year, no, 2021. Ang una is end ng January, ang susunod is end ng May, and then ang susunod is end ng September. Mga 1 month ang extent or hangganan. Mga partners, huwag na nating patagalin pa. Ito na ang ating tanungan portion with Nick Stradamus. Sir, ano po ang inyong mga pangitain ngayong 2021 ayon sa mga planet conjunction at ano po ang epekto ng mga conjunction sa ito sa bagong taon? Since metal ang elemento ng susunod na taon, mas magkakaroon ng mga pagyanig at yung posibilidad ng lindol kumpara naman sa tubig at hangin nitong 2020. It's more of pagyanig at saka lindol. At ang nakakatakot lang na bahagi kasi is yung southeast o yung timog silangan. Kung napansin niyo itong 2020, yung silangan ang hindi maganda. Kaya, di ba, ang COVID sa China, di umano nagsimula. And then, yung mga bagyo na malalakas, di ba, tinamaan ng matindi ang Bicol. Pero ngayong susunod na taon, it's more of southeast naman. So, yung timog silangan, ang medyo abangan natin at huwag kayong masyadong magpupunta dyan dahil nga may yung pagyanig at maaari din posibilidad ng pagsabog ng bulkan. Bahagi yan ng pagbabago dahil nga ang mga retrogrades na magaganap ngayong taon na ito will be nasa konstelasyon ng Aquarius. At ang Aquarius kasi ruled by Uranus, the planet Uranus, at ito apektado talaga ang pagbabago lalo na sa kalikasan. So magpapatuloy ang mga pagbabago ng kalikasan na yan. Pero hindi ibig sabihin na masama talaga, no? Kasi dala rin ito ang pagbabago sa ating mga puso at diwa. Ibig sabihin yan, ang Aquarius kasi rules community, so apektado ang concern natin sa kapwa natin. So nandyan din yung pagtutulungan. Kasi more of community work, hindi pansarili na eh. So kasama rin yung... Maliban dyan, sir, meron pa hubang iba? Yes. Sa bandang norte naman, yung sakit. So, pag norte, not necessarily sa Philippines lang, anything na north, from the center. Tapos pagdating sa violence, northwest naman. Hilagang, kanluran. At pagdating sa mga away-away, yan ay nasa southwest naman. Southwest. So, yan ay timog kanluran. So, nandun naman yung mga away legal, kaya yung mga iba. Kaya dito papasok din yung mga hidwaan ng pamahalaan at saka yung mga rebelding komunista. Papasok dito. Ano bang nakikita dyan, sir, na silver lining, mga positive naman, abundance, prosperity dahil bagong taon? Oh yes. Ang prosperity nasa bandang kanluran. Okay, kanluran ng prosperity. Tapos sentro. Ang sentro nandun din yung pagdating sa negosyo, yung ekonomiya natin. So which is maganda kasi kung yung sentro ng Pilipinas, of course yung ating capital, magsisimula na rin mag-recover. Pero yung nga lang, hindi natin expect na mabilisan. Pero somehow, unti-unti talagang mag-recover yan. Sir, you mentioned about recovery. Is there any month for 2021 na masasabi natin na totally medyo natanggal na natin ang sakit na COVID? Wala eh. Kasi ang medyo buwan na makakahinga naman tayo kahit papaano, walang retrogrades, ay ang Marso. Pero ang medyo mag-iingat tayo, July hanggang September, even October, kasi mula 5 hanggang 7 retrogrades ang mangyayari, sabay-sabay. So, ang unang papasok na retrograde is yung Pluto retrograde. So, which means maraming revelasyon. Sa bandang Mayo pa lang. Maraming revelasyon. Ako, ayoko ng mga ganyang revelasyon. Pero, walang biro, sir. Kung gusto ko namang magsimula ng negosyo at meron akong konting puhunan, anong magandang negosyong simulan sa 2021? Okay. Wag lang during the Mercury retrograde. Wag lang. At saka ghost month. Wag lang. Okay.
Pero all other periods pwede. Anything connected sa metal is good. And water. So, ibig sabihin, kung ang negosyo nyo ay may kinalaman nga sa tubig o kaya sa shipping industry, okay lang yan. Shipping na lang pasukin natin, partner. May barko tayo. So sir, itong mga sinabi mo ay mga parang nakatadhana, no? Meron bang paraan para makontra ang mga bagay na ito? Yeah, maganda na tanong niyo yan, Ferdy. Kasi ang mga planetary influences, hindi talaga natin makokontrol yan eh. Dahil yan ay bahagi ng siglo, cycle yan ng buhay natin. Pero nasa sa atin paano natin haharapin. Kasi kung yan ay magaganap at magaganap, dapat paghandaan natin. Sir, ano ang mga compatible na animal signs sa ox? Okay. So mga animal signs, ang the best next year ay yung rat. Yung mga ipinanganak ng Year of the Rat, sila ngayon ang makaka-recover kasi ang 2020 hindi maganda para sa mga rat. Okay. Tapos, ang mag-iingat ay yung ox. Sila yun? Yes, pero it's always the opposite. Oh. Oo. So mag-iingat ang mga ox next year. Tapos ang mga sheep mag-iingat din. Or yung kuneho. Ang mga medyo talagang very good ay yung mga snake at saka rooster. All the others, sakto lang. Carry lang. At ngayon naman, meron tayong comments mula sa ating mga kapadayon. Gusto po nilang malaman, Sir Nick Stradamus, ang nakalaan o ang hinaharap per zodiac sign for 2021. Okay. Sige, simulan natin. Aries, since ang Mars ay direct motion, okay, yung planetang Mars, ibig sabihin, lahat ng tao mapusok. Lahat talagang maiinit. Okay? Kaya lang mapipigilan din dahil nga ang ox is makupad. So, kahit na gustuhin mo may mangyari or gustuhin mo magbago, hindi susang-ayon sa'yo ang paligid. So, yun ang para sa mga Aries. Tapos, ang susunod dyan will be ang Taurus. Ang Taurus is maganda lalo na pagdating sa kaperahan. Kasi nga, ang conjunction ay tatamaan din ng Taurus. Okay? So, kaperahan is maganda. Recovery is maganda lalo for the Taurus. Tapos, ang Gemini, mararamdaman nila yung mga intense na pagbabago na dala ng Mercury retrogrades. Okay? So, marami silang maiisip. Saka magiging very outspoken yung mga Gemini. Hindi lang sa buhay, kundi maski sa mga pamilya nila. Tapos, 12 yan. So, isa-isayin natin. Yes, sir. Nakaabang po ang ating mga tagapadayon. Okay, so Gemini yan. Ang susunod, Leo, ang mga, Cancer. Ang mga Cancer naman, sa family sila nakatutok pa rin. Yun nga lang magiging, mapipilitan silang tingnan ang paligid, hindi lang family. Kasi nga, dahil sa Aquarius. Okay? So, mapipilitan silang maging involved sa community work. Okay? Tapos, ang Leo naman, Ito na, Sir Nick. Leo. Yan, oo nga, si Annie, Yeah, ang mga Leos naman will be better off this coming year. Kaya lang magkakaroon nga ng lunar or solar eclipse, especially during your month. Kaya again, maaantala ng kaunti. At, pero magiging, mas-survive naman. Mas-survive talaga ng Leo. Ang meron pa sa Leo na parang makakalipad ka papuntang ibang bansa? Sa Leo? Do you see any opportunity for that? Para sa kanya, no eh. No, oo. Bawal pa kasi lumabas. Sabi ng ayaw pa ng COVID. Oo. Pero more than that kasi hindi sasang-ayon ng ox sa travel talaga eh. Ox is sedentary. More of kung saan ka lang nandoon, dun lang. Oo. Ayun, yun yung Sa pagpapatuloy? Sige, Leo. And then Virgo naman, parang Gemini din yan, they will feel yung sa taon, yung changes, magiging outspoken din. Okay? Tapos ang susunod, Libra, lalo na ang Libra pala. Ang Libra kasi, nasa age of air na tayo, pinaka-apektado sila lalo na sa changes. Kasi alam niyo yung mga retrogrades, lalo na yung mga eclipses, affected nila yung mga air signs. So, lalong mafe-feel ng Libra. And then after that will be the Scorpio. Kayo yon, of course. Tayo partner, Scorpio. Kabang-abang partner. Oo, si Ferdy at saka si Rene. Okay, ang mga Scorpio, since water yan, affected yung pera nila. It means na may papasok talaga na pera because metal is kaibigan ng water. Okay?
Oo. And then, ang susunod will be Sagittarius. Dahil nga meron tayong conjunction which will last for about 7 years, mafe-feel lahat ng mga Sagittarius yung agitation na gusto nila magbago talaga ang environment, ang structure, at lalo na ang plano nila, let us say, for learning or adventure. Tapos, Mag-aasawa na sila. For love, meron ba dyan? ay, speaking of love, alam niyo, pagdating ng December kasi, Venus retrograde, which means magbabalik ang mga ex. December, Oo. 31 days ang December. So, pwede bang humabol? Yes. Kaya lang, hindi magtatagal. Natapos na nga. Yung ex, Kasi dadating naman. lang. Oo, pero wala rin. At saka yung mga magnenegosyo, wag din sila magnegosyo or balikan nila yung kung ano yung gusto nila sa December. So, it's not a good time. Okay. Now, after ng Sagittarius, 3 na lang or 4. Okay, Capricorn. Okay, ang Capricorn, lalo nila mafe-feel ang conjunction. So, ibig sabihin, yung mga pagpaplano nila, yung career nila talagang uusad yan. And then Aquarius, lalong mafe-feel ng Aquarius, yung age of Aquarius nga, ibig sabihin, community work, changes na gagawin nila para sa buhay at para sa lahat ng tao. Merong concern kasi sa lahat na ngayon yung hindi lang pansarili. And then ang Pisces, parang since Scorpio and Pisces are both water signs, mafe-feel nila yung parang manghihina pa rin yung kalooban nila at mag-wish sila na sana matapos na ito lahat ng problema. Sa mga ano naman, sir, sa Chinese zodiac naman, Okay. ano po yung nakikita nating mga pangitain for 2021? Okay. Yun nga, ang pinakamaganda will be the Year of the Rat. Yung mga ipinanganak na Year of the Rat, they will feel very nice for itong May coming tuwang-tuwa po 2020. ata dito sa ating comment section na yan, oh. Oo. Yung mga ipinanganak sa Year of the Ox, yun ang medyo mabigat para sa kanila. At saka Year of the Sheep, medyo mabigat. Ano? Kasi kalaban ng sheep ang Year of the Ox. Ngayon, ang Year of the Snake naman at saka Rooster, very good ang taon na ito. All the others, sakto lang. Ngayon, there's a way. Kasi may mga tao na iniisip nila, naku, paano ba yan kung mabigat ang taon? Don't lose hope. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi may tinatawag tayong Dharma. Dharma is yung gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Gawin mo yan, may panahon pa. Kasi nga February 12 pa naman. We still have what? 1 month, di ba? Isang buwan pa na ayusin ang buhay mo. And out of that will be good karma. Oo. So you can still change it. Hindi ibig sabihin na pagka Year of the Ox ka, malas ka na. No, I don't believe in that. O kaya Year of the Sheep. There's always hope. And we make our own destiny. Yan ang gusto ko dyan, sir. We make our own destiny. Tsaka yung maging mabuti ka sa kapwa para maganda yung dharma, hindi karma. Yes. Ito pa pala isang tip natin. Ano? So kunyari, ikaw ay Year of the Snake pinanganak. Okay? May kaibigan kang Year of the Monkey. Okay? Ang mga monkeys kasi sakto lang. Pero kung gusto mong gumanda palalo, isama mo sa mga lakaran mo, sa mga rampa mo, isama mo ang isang snake. Kasi ang snake, kasundo-kasundo ng Year of the Ox. So, huwag kayong magpapasya ng kayo lang. Oo, yung snake ang pagpasyahin nyo. So, sir, dito ba sa energy ngayon ng NCCA, meron ka bang... Alam mo, ang ganda nga. nafe-feel? Ngayon ko lang napansin, aliwalas pala ng set. No? Kasi nagulat ang pagpasok ko na ang ganda. Maganda yung set. Yung sa taas lang ang mabigat. Oo. Oo, sa taas lang naman. Pero hindi naman Ayan, maligalig. sir, having said that, ano ang pwedeng gawin ng ating mga kapadayon kapag naramdaman nila na mabigat yung energy sa isang lugar? Okay. Kailangan balanse lahat ng elemento. Ibig sabihin yung elements of fire, earth, air, and water. Okay. So, kailangan yung mga bahay ninyo, pagpasok ng bagong taon, maglinis na muna. Okay, linisin. Alisin yung tinatawag na mga nagdadala ng negatibo, negative chi. So, kailangan positive. Okay, so yan ang una, maglinis. Yung mga hindi nyo na kailangan, itapon nyo na. Huwag nyo nang itago, no? Okay. Lalo na yung mga expired na Yes. mga gamit. Lalo na yung mga pre-loved items ng mga jowa, di ba? Ay! Partner. Yes. I-ano na sila, babun na sa kanila. Ayun. Yun ang unang gagawin. Pangalawa, pwede kayong mag-salt bath. Paano yun, sir? Paano yun? Itong December 31. Di maliligo kayo, di syempre sabon-sabon, tapos magbanlaw na, wala na ang sabon, di ba? Ngayon sa isang tabo or timba, i-rock salt, asin. Or kung kayo shala-shala, pwedeng Epsom salt o kaya Himalayan salt, di ba? Tutunawin niyo yan clockwise kung paano umikot yung orasan. Oh. Tapos Depende. pagka natunaw na yan,
ibubuhos nyo lang mula ulo hanggang paa, pati yung mga kilikili at singit-singit, kailangan padampian din ng tubig. After that, huwag nyo nang banlawan pa. Okay? Yan ang magkikreate ng good energy. Okay? Kung may bathtub kayo, maglagay kayo ng tarragon leaves. Okay? Oo, kasi it cleanses you. Tapos, pwede rin, kung gusto nyo maglagay ng rose petals, pwede rin. Pwede rin yun. Pagkatapos, yun nga, kailangan balance, open your windows, okay, para yung air pumasok. Kung may kulang na element sa bahay nyo, you have to put something. Like say, kunyari, water, pwede rin kayo maglagay ng fish bowl with water. Kung hindi mabubuhay yung mga halaman, mga isda, edi halaman na lang. Okay? So, yun ang mga pwede nyong gawin. So, yun, maganda yun. Kung may problema ka o kaya meron kang, let's say, health condition, basta't hindi masama sa balat mo yung asin. Okay? So, rock salt, wag yung iodized. Kasi kailangan pure. Sir, sa pagkain, totoo ba yung mga prutas na bilog? Kasi bukas, medyo noche na. Peras na. Yes. Oo, actually, ano lang naman yan, nakagawian na. Pero there's nothing wrong naman. Kasi ang pera, sinisimbolize ng mga, nung sa old Chinese dynasties, ng ingots na tinatawag, yung bilog-bilog, kaya na-associate na yan. Pero hindi ibig sabihin na kailangan meron kang prutas, ano? Pwede namang wala, yun nga lang, walang mawawala kung maglagay ka ng mga prutas, di ba? Mas maganda, kumain tayo ng mga pampalaban sa COVID. Yung mga health foods, di ba? Let's say, malunggay. Kasi yan, parang kung tinitake yan. Malunggay, oo. Yes, luya, turmeric. Yan, napakaganda yan sa katawan. Pineapple, di ba? Pineapple juice, alam mo na yan. Yung epekto, di ba? Pero naging bahagi na talaga kasi siya ng ating kultura, sir. Yes. Yung mga bilog-bilog, ganyan, maglagay sa bintana. Saka yung paputok, sir. Di ba? Kultura na natin Kultura yan na yun, oo. Ang paputok kasi parang sinisimbolize niya na i-drive away na yung negativities. Pero not necessarily. Pwede naman in the silence of your own home, kahit na wala kang mga paputok, meditation is very good. So yung stay at your home na bago mag New Year, tama ba yun? Yeah. Kasi home is where the heart is, di ba? So, but maganda talaga, you have to be with your family. And kung wala ka namang family, with your closest friends. That's the best. And yung energy, the positive energy na na-emit among friends and where there is love, napakaganda yan para sa inyo. Sir, meron pa yung mga pangitain tayong mga Pinoy na kung ano daw, kung inabutan ka ng something on pag nag-New Year, pag nag-strike na yung 12, yun din magiging kapalaran mo the whole year. So, limbawa, pag madumi yung kwarto mo, madumi yan forever, 1 year. Kung may utang kang naabutan ng alas 12, so ganun daw. Parang kultura natin yung mga Pinoy naniniwala sa ganun. Hindi naman, not necessarily. Kasi ang nangyayari lang yan, it affects our consciousness. Kasi, kunyari, may problema ka, tapos nag-start na yung bagong taon, natural, nandun pa rin yung problema mo, di ba? Kaya para maiwasan nyo, maalis yun, edi isolve mo na bago pumasok pa lang yung bagong taon. Pero hindi nakasalalay kasi sa January 1 eh. Kasi ang mga retrogrades, hindi naman lahat yan sabay-sabay or yung planetary influences on January 1. It's all around. So you meet each day at a time and you address all your problems every time. Sir, last question. Siyempre, hindi pwedeng matapos ang ating kwentuhan hanggat hindi natin nalalaman ang pangitain ng ating Nixtradamus, si Attorney Nick Nangit, sa 3 hosts ng ating programang Padayon. Kasama na ako dyan. Kinakabahan ako, mga partners. Ano kaya ang pangitain para sa amin, sir, sa aming 3? Okay. Kay Miss Annie, although kasi babasahan kita mamaya. Pero kasi you will be doing a lot better compared to this year. Kasi this year, mabigat for you eh. Is it? Mabigat talaga. Next year, it will be better. Yung nga lang, you have to still prepare for the eventuality. Ipaghandaan mo yun. And always celebrate life. Don't dwell on the negativities. Yeah. And then for Ferdy naman, kay Sir Ferdy, this year was very good for you. Very good ito. Despite the problems, dumaan lang sa'yo. Parang na-handle mo. Next year, makakontinue mo lang yon. So, just stick with Padayon and with all your other engagements, and it will still be a better year, especially sa 2024. Yes. Sa iyo, 2023. 2023. And then, sa kay Rene naman, the next year will be a lot better. It will be a lot better. Pagkatapos, yun nga lang, when it comes to matters of love, matters of the heart,
You have to make yourself happy muna. Ikaw muna. Oo. Kasi you cannot find happiness in another person. It should be you. And when you start to love yourself, love will come to you. Ano ba yung mga tip para mahalin ni Rene yung May sarili? asin na nga siya dyan. Meron Madami ba? siya. Mamaya meron akong private session with Sir Nick. Ano yung advice sa lahat ng ating mga kapadayon, final advice para sa darating na bagong taon at paano i-handle, sir, yung mga sitwasyon na hindi maayos at paano mas magiging positive yung buhay? Okay. Siguro may papayo natin sa isang kagaya ko na nakakakita ng mga magaganap ay huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Okay? Ang pagpasok ng bagong taon, hindi nakasalalay sa paligid natin, kundi nasa sarili natin. At unahin natin, mahalin muna ang sarili natin, and then after that, yung mga taong nasa paligid natin, kasi we are not alone. Ano man ang pangitain na naghihintay sa atin ngayong bagong taon, sa huli ay tayo pa rin ang gagawa at nagdidikta ng ating hinaharap. Ito'y mga gabay lamang na magtuturo sa atin sa tamang paroroonan. Maraming salamat po sa inyong kalamang ibinahagi, Attorney Nick Nangit. Muli tayo magsama-sama dito sa Padayon! Padayon. Maraming salamat mga kapadayon dahil nanatili kayong kapiling namin ngayon bagamat bisperas na ng bagong taon mga kapadayon. So mga partners, ano na yung mga pulot natin sa episode natin ngayong araw? Ako mga partners, gaya nga ng sinabi kanina sa Metro Manila Film Festival, parang ang reflection ko, itong panahon ng pandemya, di ba? Tuloy pa rin ang pagpapalabas ng pelikula pero nag-shift na sila through online na platform, no? So, bagamat sa tingin mo merong advantage or disadvantage ang isang bagay, tinitignan pa rin siya ng positibo, di ba? Kasi ngayon na online na yung pagpapalabas, gaya nga ng sinabi kanina, no? Mas magiging affordable na para sa pamilya ang panonood ng pelikula kasi sa bayad ng isang tao, pwedeng manood ang buong pamilya at ang buong barangay, no? Pwede nang manood. Pero at the same time, kung isipin mo, ang excitement naman talaga ng MMFF, yung pupunta ka sa sinihan, magbibihis ka, yung mga batang may excite kasi mamamasyal para manood ng pelikula, medyo mawawala yun. Pero wag mo nang pagtuunan ng pansin kung ano yung nawala. Diba mga partners? Pag nawala, kalimutan mo na yon, tignan mo kung ano yung mga pagbabago na idinulot nito at mas tignan mo ng positibo na, ito sa panahon na ito, bagamat merong hindi magandang bagay na nangyari at hindi magaganap, mas tignan mo yung magandang bagay na idinulot nito. Kaya sila ay ganun pa rin, nagpatuloy ng paggawa ng mga pelikula at ang advantage pa nito mga partners, di ba? Mas marami na lalong makakapanood ng kanilang obra maestra. At the same time, hindi lang dito sa Pilipinas muna, kundi sa buong mundo. So may sa lahat ng mga pangyayari, merong mga positive things may silver lining. So yun ang titignan mo, mas mag-focus ka doon. Partner. Siyempre, speaking of shifting ng sa online platform ng ating mga film festivals, napakalaking sugal niyan para sa mga producers, para sa filmmakers. Bukod sa mas lumiit na yung kita, may risk pa rin dyan ng piracy, no? So sana sa ating mga manonood, mga kapadayon, tangkilikin natin ang ating pelikulang Pilipino sa panahong ito ng MMFF 2020. Kasi ito talaga yung binigay sa atin na Filipino films lang yung papanoorin natin. Sana bigyan din natin ito ng pansin. At wag na tayong pumunta dun sa pirated na copies. Nandito na nga siya, affordable na siya. Binigay na sa atin ng mga producers, ng mga artists na yan, na gumawa sila ng mga films pa rin for this festival. Sana tangkilikin natin ito. Siyempre malaking sugal din yung siyempre, pag ginawa kasi yung film, iba yung ambience kasi pag ine-expect mo, di ba, parang dapat nasa sinihan ka. Iba pa rin pag malaki yung screen, ganyan. So, for me, nagpapasalamat ako talaga doon sa mga artists, sa mga filmmakers and producers who were generous to offer us this festival and willing to do it online for us all, to give us entertainment and joy and relief amidst this pandemic that we are all experiencing right now. Partners, masasabi ko na lang, I second the motion. Actually, mga partners, mga kapadayon, talagang bittersweet para sa akin ang mga nangyayari ngayon na wala munang pelikula, kundi online lang muna. Dahil talagang bilang isang Filipino movie fan, hindi niyo po itatanong, talagang pumipila ako sa mga sinihan ng December 25, inuubos ko yung aking passes at yung pagbili ng mga ticket para sa mga kasamahan ko para mapanood lahat ng mga pelikula ng MMFF. At even yung mga parada, andun ako mga partners, sumasama ko para manood ng mga parada ng pista ng pelikulang Pilipino at yung ating
MMFF. So malungkot ako dahil maliit yung screen natin ngayon at walang popcorn. Hindi ko pa rin makasama yung mga kapatid ko at mga pamangkin ko sa sinehan. Pero sabi nga ninyo, mayroong magandang idulot ang ating mga pangyayari ngayon at yan ay yung makita natin na ang mga artistang Filipino patuloy sa paglikha sa panahon ng pandemya. Kami rin sa Public Affairs, nakagawa yung mga ilang director namin ng mga pelikula, mga short videos na base rin sa mga storya ng ating minamahal na tagapangulo, si Sir Arsenio Nick Lizaso, at even ang padayon para tayong gumagawa ng pelikula dito, but of course following our health protocols. So siguro yun ang silver lining natin na ang mga Filipino artists sa kita ng pandemya, patuloy lang, padayon lang, mga partners. Yon, sa mga partners, mga kapadayon, sa nalalapit na pagdiriwang o pagpapalit ng bagong taon at pagsalubong natin sa nalalapit na 2021, balikan natin ang pelikula ng ating buhay. Tingnan natin ang mga aral na idinulot ng ating mga nakaraan para sa nalalapit na pagsalubong sa bagong buhay, sa nalalapit na bagong taon, makita natin kung paano natin mas mapapabuti ang ating mga sarili at mas titignan ng mas positibo ang buhay. Dito lamang yan. At para laging updated sa mga kaganapang kultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Dito sa programang hatid ng NCCA at CCP, ugaliin kami samahan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes tuwing 3:00 ng hapon. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programa nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Sa lahat